So, ngayong araw no ay nangunguha tayo dito ng rice hull dahil gagamitin natin ito no. So, yung rice hull natin dito no, ay libre lang, wala tayong binabayaran dito. Kahit ilang sako no, yung kukunin natin ay pwedeng-pwede hanggat saan yung kaya natin. Ito ay gagamitin natin no, sa ating mga pananim na sili bilang pang-control ng mga damo dahil kailangan natin i-control yung mga damo kapag meron tayong mga pananim no, dahil pag hayaan natin yung mga damo nakikipag-compete siya sa mga pananim natin na sili. So ang mangyayari ay makikihati siya no, sa nutrients na kakailangan ng ating pananim na sili. So ito ngayon no, ay gagamitin natin bilang pang mulching materials natin, organic no na mulching materials, dahil ito ay malalanta kapag paglipas no, ng mga ilang buwan. So ito ay babalik rin bilang organic matter sa ating lupa. So kasama natin ngayon dito no si Makmak at saka si Milot. So sila yung katulong natin no sa pagpatanim ng sili natin hanggang sa mag-harvest. Pagkatapos nito no ay dadalhin natin sa ating farm para i-mulching natin sa ating mga pananim na sili. So dito natin no, gagamitin yung ating mga rice hull na kinukuha natin kanina. So ito na yung mga sili natin no, na 1 month after na i-transplant natin. So medyo matataas na sila at nilagyan na natin ito no ng rice hull bilang mulching materials. So ito no yung resulta natin. So kung mapapansin niyo no ay yan, wala nang damo dahil tinatabunan na no, ng rice hull. So ito ay mga ganito ay bubunutin na lang ito dahil ito ay in between rows no. So madali lang natin damuhan yung mga ating sili dahil iila na lang no yung tumutubo. Ngayon pag may tumutubo ay siya na lang no yung bubunutin. So hindi na kagaya nung dati na kailangan pa natin no na tanggalin lahat yung mga damo, uli kaya mag-spray tayo ng herbicide. So ngayon ganito na lang, bubunutin lang natin no yung mga damo na nag-sprout. So ito ay bali 1 month no after na i-transplant natin at maganda yung resulta. So ito ay nagamit na natin dati no nung nag-aaral pa tayo. So in-apply natin ito dati sa garden natin no. Ngayon ay actual na tayo no na ginagamit yung mga natutunan natin dati noon. So ito no ay bali makaka-save tayo dito kapag ito yung gagamitin natin no, na mulching materials compared doon sa plastic, dahil yung plastic ay may kamahalan. So samantalang ito pag mayroon lang namiling sa lugar ninyo ay ito pwede niyo itong gagamitin bilang mulching material. So no, yung mga kasamahan natin dito ay kinukuha na nila yung mga rice hull no, na kinuha natin kanina para ilagay dito. So ito naman sa kabila, ito ay hindi pa no nalagyan ng rice hull. So ito yung lalagyan natin ng rice hull ngayon no. Yan, so ito ay bali 2 weeks pa after transplanting. So ito na no. So kung napapansin nyo, pag hindi pa nalagyan ng rice hull ay yan, may mga damo-damo pa no. So pagkatapos nito na malagyan ng rice hull ay wala nang damo na makikita dito. So rice hull lang no. So ang gawin natin ay bubunutan na lang yung mga tumutubo pa. So ito ay sloping area no na tinataniman natin, kaya zero tillage tayo dito dahil kina-conserve natin no yung topsoil natin, dahil nasa topsoil yung mga nutrients na kailangan ng ating mga pananim. So ganito lang no yung paglalagay ng ating rice hull. So ganyan lang kadali no pag maglagay ng rice hull sa ating sili. So dapat ay lagyan no ng space yung puno ng ating sili para hindi siya matabunan. So in case na umulan ay ganito no, mababasa pa rin yung lupa para hindi maging dry yung lupa no. Katatanggalan natin no ng ating shades dito para hindi siya mamamatay no. So lagyan natin ito mamaya ng abono at saka mag-spray naman tayo no ng pesticide at saka insecticide. So yan, ganito lang no.
So dapat mga 3 to 4 inches yung kapal ng rice hull, no, na ilalagay sa lupa para hindi madaling tutubo, no, yung mga damo.